Something like that. Kain na po kasi. Hello guys, welcome back sa ating vlog. Matagal-tagal po tayo bago nakapag-vlog uli kasi need pang i-verify yung account natin. Alam nyo naman kung para saan yun. So ngayon guys, nandito kami sa karinderya ni Isabel. Sino yun? Sino-sino pinagsasabi? Gutom na kasi guys. Yung totoo po, tanggalin natin ang toyo dahil nakaharang din. Oh, ayan. So guys, ipapakilala ko sa inyo. Bagong yugto ng buhay ni Ma'am Shi guys. Hindi na po tayo sa bahay na lang lagi ngayon dahil nga sa sobrang gaan ng buhay, kailangan natin magbanat ng buto. Ngayon guys, ito ang aking mga ka-co-workers. Dandandaran! Si Ebong. At sa si Wendy. Nail tech namin at isang ano nga tayo? Therapist. Massage therapist. So ngayon guys, kakain na kami. 1 hour kami. Nagyaw-yaw pa ako dito. Good luck na lang. So makikain lang tayo. Kain tayo guys. Hindi oh. Gay, gulay oh. Hindi lang ako. Bayala. Ha? Baya. Wala pinag- So ngayon, may nanghihingi sa amin ngayon. Mga unta guys. Tama po ang narinig nyo. Working mom shi na po tayo ngayon guys. Kasi syempre sa gaan po ng buhay ngayon, kailangan nating maghanap buhay. Kaya tingnan nyo naman po yung presyo ng bigas. Hindi ba? 35 lang po talagang kilo na binibili ko noon. Ano bang nangyari ngayon? At naging 50 na guys. 60, 70, okay name it. Pataas ng pataas. Imbis pababa ng pababa. Para tuloy gusto kong kumanta ng spaghetti pababa. Pababa ng pababa, spaghetti pataas ang kilo ng bigas. Pero alam nyo po, hindi po ganun kadali ang pagdedesisyon ko para sa pagtatrabaho ko ngayon. Alam nyo naman po yung naging kondisyon ng bunso ko. Kaya true faith lang po talaga. Kasi nga, di ba kapag nagpaplano tayo, talaga naman, sino bang uyon dyan, palpak ang plano ng tao. Kasi nga, pag may isang hindi umuyo na sitwasyon sa atin o disappointed na tayo, discouraged na tayo, di ba? Ang hirap na magpatuloy. Kaya nga guys, itong pag-work ni Ma'am Shi guys, pinag-pray ko talaga sa Lord kung loloobin niya. Maging smooth lang Lord. Be it, di ba? Indeed. Pero pag hindi hindi wala tayong magagawa. Kundi lalong magtiwala sa Panginoon. Yun lang po ang kailangan natin gawin. Wag na tayong maaligaga o mag-alala. Kaya kagaya nito guys, o di, ang ending, nakapagtrabaho din ng Ma'am Shi. Yung kinakatakutan ko po na baka anong mangyari sa anak ko. Di ba? Lahat ng agam-agam, takot sa puso't isip ko, binigay ko na lang sa Lord. Sabi ko nga, Lord, ikaw nang bahala. Di ba? Will naman ng Lord ang dapat na mangyari sa bawat araw at hindi yung mga plano natin. Kaya, praise God sa ngayon po, okay naman po, smooth naman po ang aking pagtatrabaho. Maging sa lugar na aking trabaho, okay po ako. Mga anak ko okay. At kung darating man tayo sa punto ng ating buhay na susukatin yung faith natin, o guys, anumang sirkumstansya o mga pagsubok ang dumating sa buhay natin, manatili lang po tayong matatag sa Lord. Magtiwala lang po tayo. Kasi kung babalikan po natin lahat ng mga pagsubok na pinagdaanan natin, hindi po ba? Andito pa tayo hanggang ngayon. Kung titingnan natin, dinlagpasan natin yun. Natapos yung mga yun. Lahat may katapusan. Kaya matuto lang po talaga tayong magtiwala ng tunay sa ating Panginoon. Kaya eto na po ang inyong Ma'am Shi na nagpapatuloy sa ating pagbablog. Kaya kailangan nating i-revive guys dahil matagal-tagal akong hindi nakapag-upload. O diba? Habang may buhay, may pag-asa. Kaya sa mga bago pa po sa aking YouTube channel ay welcome po sa inyo. Welcome. At maraming salamat din po sa mga nagbabalik na aking mga viewers, sa aking mga dating subscriber na patuloy na sumusuporta kay Ma'am Shi. Maraming salamat po sa inyong lahat. Pero syempre, kailangan sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe, don't forget to subscribe. I-hit mo na rin ang notification bell para mas maging updated ka pa sa mga susunod pa nating mga video. At higit sa lahat, paki-like and share na rin sa inyong mga ka-friendship para naman guys, matulungan nyo ang Ma'am Shi. Kaya maraming salamat po uli at magpatuloy na tayo sa aming mukbang kuno dito sa kantin.
Nakalimutan ko lang yung pangalan ng may-ari ng kantin. Kaya, let's continue. Sa mga oras na to guys, nakikita nyo naman, kumakain ng mga mamshi kasi break time namin is 1 hour guys. Kaya, nandito kami sa kantin. Ngayon po, medyo nakatip ang mamshi. Kaya, may pangkain ng mamshi. Pag walang tip, o di, tiis-tiis muna. Kaya ngayon guys, sinusulit ko lang po yung tip ko. Di, kinain ko po at baka may i-massage po kasi kami mamaya. So guys, ang kinakain po pala namin dito ay isang pangmalakasang pakbet at binagoong ang baboy. Yun po kasi ang in-order ni Eva. Kaya nakigaya na po ang inyong mamshi. Mga mamshi, may sekreto akong sasabihin sa inyo pero sana atin-atin lang to ha. Kasi minsan guys, kapag wala kaming tip o kaya talagang naghihigpit kami ng sinturon, bumibili na lang kami ng kanin dito guys, 15. Pwede naman sana kami magbaon kaya lang, yun na nga mismo yung technique namin guys. Bibili lang kami ng kanin dahil dito po sa karinderyang to ay may unlimited na sabaw. Ayun, nandun sa rice cooker nilang malaki, kumukulo-kulo pa. Ngayon, kung wala ka na mapambiling ulam, o di may pambudget ka pang kanin, 15 pesos may kanin ka na, o di tirahin mo na sa sabaw. Ganun na lang, para malamnan na sikmura. Pero atin-atin lang yun guys, hindi alam ng tindera yun na may-ari dito Kaya, gustong-gusto namin dito kumain kasi nakakalibre kami kapag yung mga panahon talagang wala kaming, alam nyo na. Pero praise God pa rin. O diba ganun pa rin kabait ang Lord? O diba may unli sabaw kami? May 15 ka lang pangkain, pambili ng kanin. O di may sabaw ka na. Kaya ganito po yung nangyayari ngayon. Si Wendy ang gumagawa ng pinagbabawal na technique na yun ngayon. Pero syempre may ulam kami. Ay hindi may lesod po. Kung hindi tayo mamigay guys. Kaya ayan. Ang ending, si Ate Wendy, kanina pa ako ate ng ate, mas matanda ako sa kanya. Ang ending, si Wendy guys, ay di siya ang kumain ng ulam. Bakit? Yung binagoongan guys, puro taba, favorite ata ni ate na naman, ni Wendy yun. Kaya siya ang kumain, at ang tinira ko yung gulay. O diba? Ang galing lang magano ng Lord, no? Ang galing gumawa ng paraan ng Lord. Kaya sa mga katulad namin dyan, nakikilibre lang ng sabaw, hindi kayo nag-iisa, marami tayo niyan guys. Kaya fight lang sa buhay. Kaya natin yan, walang sukuan. So good mga kapatid sa tagumpay ng bawat mamshi dyan. At ngayon, gaya ng nakikita nyo mga kamamshi, tapos na si Eva. Himala. Si Eva ang unang natapos kumain samantalang siya ang laging nahuhuli sa pagkain. Kaya ito. O diba napakabait ni Eva? Kinuhaan niya kami ng tubig. O diba? Thank you bang. So ngayon guys, nagbumuni-muni na kami dyan kasi tapos na talaga kaming kumain. Since 1 hour pa ang break namin, hindi talaga namin nauubos yung isang oras namin guys kasi ewan ko ba nasanay na kami nagmamadali kumain. Tapos ayan, pakunti muna kami chika-chika, inom ng malamig na tubig. Pakyut pa si Eva di mamaya konti guys, babalik na tayo sa aming pinagtatrabahuan. At ngayon medyo nagchichismisan muna kami. Ay hindi naman chismis guys, kinukwento lang ni Wendy na nawala daw ang kanyang jacket at ngayon hindi malaman kung saan niya naiwan. Share ko na rin sa inyo yung pinagkukwentuhan namin guys since nagbo-voice over ang mamshi kasi nga medyo maingay din dyan sa lugar na kung saan kami kumakain dahil nga may mga nagtatawag dyan, Antipolo, Pasig Palengke, diba? May nagaganern. Kaya nagbo-voice over na lang muna ang mamshi. Sabi nga pala ni Wendy guys, dalawang pinaghihinalaan niya kung saan niya naiwan yung kanyang jacket dito sa pinagkakainan namin kasi nga kanina nung opening siya umaga, nag-almusal siya dito. At yung isang lugar naman ay dun malapit sa aming clinic. Kaya depende na lang to kung saan niya makikita guys. Kaya ayan, medyo masiding pagkukwento pa yan kasi nga nagbe-brainstorming pa kami kung sakaling saan niya naiwan. Ang sabi ko sa kanya, itanong niya dito sa may karinderya. Kaya lang bisi-bisihan ng feg ng karinderya guys, ng may-ari at ng mga tendera. Kaya wag mo munang i-istorbohin Wendy. Mamaya na lang day. Daanan mo na lang. Kaya namumroblema siya guys kasi nga umuwi pa siya ng Tanay. Ilang kilometro pa ang binabiyahe niya. Ang balikan niya guys, kulang-kulang 300. Diba? Hindi ko alam kung napapagod ba si Wendy pero sa bagay buhay niya yun. So, move on na tayo. Back to me.
back to me. Kailangan talaga ni Wendy ang jacket kasi nga sa biyahe. Kanina guys, minasage ko yung likod niya. Puro lamig ang peg ng Wendy. Kaya good luck sa katawan mo, bebe girl. Mukhang napapasubo ang mamshi sa pagbo-voice over guys. Mahaba-haba tong ating video at dito sa lugar kung saan ako nagbo-voice over dito sa bahay namin. May nagsisigaw ang mga bata sa labas guys. Kaya pagpasensyahan nyo na kung maririnig nyo rin yun. Kaya wala po talagang magagawa ang mamshi guys. Tayo na lang ang mag-adjust. Ngayon po ay tapos na kaming kumain. Maya-maya tatayo na po ang mga mamshi at babalik na sa aming clinic. Sa ngayon po ay ini-introduce ka yan si Evangelista na singirista. Ano daw? Magaling po talaga siyang kumanta guys. Ang ganda ng boses niya. Kapag kumakanta siya, kahit galit ka sa kanya, hindi ka na magagalit. Yun yun. Kaya guys, tara let's at bumalik na sa aming trabaho. Ang nakakatawa pa guys, sabi ko mag-picture kami for thumbnail namin. Kaya habang naglalakad kami, ang akala ko napindot kong picture video para, ay video pala. Kaya ewan ko na lang, hayain na natin. Sinali ko na lang din dito yung mga itsura ng mga inday, garutay guys. Ito yung sinasabi ko guys. Pil na pil nila mag-post. Lakad kami. Naka-video pala ako guys. Pati ko hindi ko napansin. Another waki daw. Should daday. Ito yung white namin. Hello kayo guys! Hello guys! Welcome to my vlog! Hi! Dito kami! Buka kami! Hey! Sige na! Tara! Let's go! Ay! Ulo! Ikaw! Pabayad pa tayong tatlo! Yun, bye-bye dyan. Tulog na maayos ha. Next na dyan ha. Pati ang insert natin. Konting paalala lang po mga kamamshi, kung nagustuhan po ninyo ang ating video at mga nakarampang video, huwag niyo pong kalimutan i-click yung video na lalabas po sa taas ng yung screen. Time check, 11 PM na guys. So nag-out na po ang mga mamshi at ito ay naglalakad na ako dito sa kahabakan ng Mega Mall. Kasi sila Jessa guys, doon nakasakay na sila ng, ayun nakita nyo, nakasakay na sila ng van or FX ba yun or whatsoever that. Ako guys, maglalakad pa ako hanggang doon sa crossing kasi sasakay ako doon. Mas maliit kasi ang pamasahe, kaya konting tiis sa paglalakad. Kaya bye-bye po. God bless everyone!